Yabangan na naman tayo. Angas ah. Kuya Jay, may experience ka ba sa sa welding sa Pilipinas? Ano experience? Hindi ko lang talaga yung metal para madali lang akong maselect. Kasi kahit may tattoo, pwede dito. Pag walang experience, pwede dito. Sa kung gusto niyo talaga mag-abroad, pipili kayo ng bansa na worth it yung pagod niyo. Kasi sayang ang panahon. Yan ang palengke sa amin dito. Igol mayo. Oh dang. Mga tapon na dito, basura na. Kaya naman to, gaming. Ano naman? Ganda ng gaming. Birthday pala ni Kuya Kevin part 2. Magmukbang na lang kaya tayo. Uy. Ang ulo kalaki. Nakabaho mo ito eh. Ayaw ba yan? Ba't mo kasi inagaw? Ako dyan eh. Ano naman binigay sa akin? Parang pang make up. Basta yan. So yun, nakala ko naubos na yung namin, yung barbecue namin. Nandito lang pala sa ilalim. Ayun o. Kinabit sa heater. Kami ni Kuya Kevin alas 4 yung pasok. OT kami. Kailangan maintain yung 4.5 million. Yeah, thank you. Thank you. Pengi ako bakal. Remembrance. Grace bike ka pa. Rochelle, ano yan? Birthday pala ni Kuya Kevin part 2. So yun, naalis na ako. Sabi ko wala akong gana kumain. Nung nakita ko to, sabi ko kakain muna ako. Bukasan natin. Maganda niyan, may kasama chili paste. Ayun. Kain na ako dito. Kain ka lang. Kain na tayo, let's go! Ano kaya unahan ko? Bye-bye! Alis na tayo! So yun guys, alis na tayo. Siyempre kailangan naka-jacket kasi malamig na ngayon. Tapos, ayaw kung mapapansin yung umuulan. Kasapatos sana ako kaso chanelas na. Kaya ng jacket. Mamayang gabi kasi mas malamig to eh, tanghali naman tayo alis. Kasi umuulan. So, pinapakaramdaman ko kung kaya ng jacket or magwi-winter jacket ako yung mas makapal. Eh, mukhang kaya naman. So, ito na. Tapos, syempre, dapat may dala tayong payong. So, yun. Let's go! So, yun guys. Ang pinaka-task talaga natin ay bumili ng bumili ng talaba. Yun yung mga puno. Bulaw. Susunod, maglalaglagan yung angas na ito. Tesla. Yung Tesla sa labas lang nakaparaga. Tesla. Pag pupunta nga pala sa city, ang transportation na sinasakyan namin, bus lang. Isang sakay lang ng bus. Ayan si Kuya Jay, oh, dito tayo sa company nila. Diba pwedeng pumasok? Yayabangan na naman tayo. So yan, Ate Rochelle, ito yung kasama mo. Ito yung pinagagagawa dito. Hindi naman nagtatrabaho ito eh. Nakaupo lang. Para makita na kasama mo ang trabaho mo. Ayun o, palpak ko. Oh. Wow, galing. Angas ah. Sige lang ano. So yun na yung ginawa ni Kuya Jay. Spot. Diba? So, Kuya Jay, may experience ka ba sa sa welding sa Pilipinas? Ha? Ano experience sa Pilipinas? Fast food. Oh, di ba? So, fast food siya. Walang experience si Kuya Jay sa paggaganyan, pag-welding. Pinili ko lang talaga yung metal para madali lang akong maselect. Oh, di ba? Kaya lang, yun. Medyo Ba? Wala siyang experience sa pag-welding, pero pagdating dito sa Korea, ang trabaho niya, welding. Kapakinabangan yung trabaho niya, Sabado Linggo may pasok sila. Magkano sahod mo? 4 million? 3 million. Ayan ang mga trabaho nila dito. Welding. Naalala nyo yung last vlog natin, yung episode 8. Episode 8 ba yun? Episode 9 pala yung sa laser company. Ayan yun. Ayan yung galing kala Kuya Astro. Mga nakat na nila to. Tapos dito naman, binobuo nila, wini-welding nila. Parts by parts. Diba? Mga
Piyesa ng ano to, sasakyan? Piyesa ng sasakyan. Ang dami. Puro bakal talaga. So ito, mga to. Send mo sa PC. Ayun. Sige. So yun, lakad na ulit tayo. At nakuha na natin yung pakay natin kay Kuya Jay. Narinig nyo naman yung sinabi ni Kuya Jay na wala siyang experience pagdating sa pag-welding. Pero pagdating dito sa Korea, ayun yung trabaho niya. Kasi dito nga sa Korea, hindi nyo kailangan ng experience. Kahit ano pa lang kayo. Kahit yung kakagraduate ko lang sa school or wala talaga kayong experience sa kahit anong trabaho. Kasi ang qualification naman ng edad, 18. Isipin nyo, 18 to 38 years old. Kung 18 ka pa lang, nakapasa ka ng exam, naselect ka. 19 ka, naselect, parang ganun. Kasi medyo matagal eh. Kanyari, 19 ka, wala ka pang experience sa trabaho, pwede ka na dito sa South Korea. At yun yung mga mapapasokan nyo, kagaya sa amin, sa pintura, sa welding, sa laser company, at iba-iba pa, food processing. Ayun lang talaga ang maganda dito sa Korea. Kasi hindi kagaya sa ibang bansa. Marami kasing pwede tayong pagpilian na bansa. Taiwan, Dubai, Canada, Australia, maraming bansa na pwede natin pagpilian. Kaso, pag titingnan mo kasi, sa Korea kasi, ang pinaka requirements na lang talaga, mapasa mo yung EPS exam. Mapasa mo yung medical. Diba? Kasi kahit may tattoo, pwede dito. Sa ibang bansa, bawal may tattoo. Pag walang experience, pwede dito. Sa ibang bansa, bawal. Diba? Grabe na yung binibigay ng Korea para lang makakuha ng mga tao sa atin sa Pilipinas na magtatrabaho dito bilang isang factory worker. Ganun yung requirements lang nila. Diba? May tattoo, 18 to 38 years old, no experience. Diba? Ang gagawin nyo lang talaga, mag-aaral ng Korean language. Ayun lang. Kasi tsaga-tsaga lang talaga yan eh. Nakakatamad talaga yan, nakakabaliw. Wala, sasakit talaga ulo mo. Lalo kung self-study ka kagaya ko, ay, ikaw talaga maghahanap ng mga resources mo sa i-review mo, yung mga babasahin mo, mga libro, mga mock test, mga aralin mong vocabs. Pero, pag nakarating ka na nga dito, sinasabi ko lagi, worth it talaga. Kasi yung sahod dito, triple, 4 na doble. Minsan doble pa kaysa sa ibang bansa. Kagaya ngayon sa Japan, sinasabi nila bumaba na daw yung palitan. Halos 40 to 50,000 na lang. Tapos pag may OT-OT, maabot ng 60. Basta iba, depende din kasi sa visa. Dito sa Korea, ang basic salary 86,000. Isipin nyo yun. Basic Monday to Friday. Di ba? Do the math. Sabado-linggo, wala kayong pasok. Kagaya namin, 86 ang malinis nyo. Ang mga kasahurin nyo. Pero may mga kagtas pa yun. Pag kagaya kayo ni Kuya Jay, hindi lang Kuya Jay na may pasok ng Sabado-linggo. Sabi ko nga sa'yo, sasahod kayo ng 3 million pataas. Ganon dito sa Korea, lalo pag panggabi ka pa. Kaya yun, kayo kung naiisipan nyo mag-Korea o naiisipan nyo mag-abroad, hindi ko naman kayo papangunahan na Korea. So kaya siguro pinapanood tong video ko kasi nagkaka-idea kayo na Korea. At gusto nyo rin makita yung pamumuhay namin dito, pagtatrabaho namin dito at yung mga na-experience namin dito. So yun, simple lang gagawin mo. Mag-aral ka ng Korean language at ipasa mo yung exam. Worth it yun pag nandito ka na. Sobrang worth it. Kasi si Kuya Jay nag-Japan din yan. Nag-Singapore ata yun, tapos nag-Japan. Tapos mas gusto niya pa rin talaga dito sa Korea. Kasi yung sahod niya. Ayun, sa mga aspirants, kagaya ngayon, kagaya nung isang araw tsaka kahapon, ang dami na namang na-select kasi massive selection. Yung mga nakapasa, mga kay LT17, mga natambak na dati, yun, mga na-hire na sila. Yun talaga. Dito kasi sa Korea, pag para sa'yo. Kasi pag napasa mo yung exam, hindi pa yun eh. May medical pa. Tapos mag-aantay ka pang ma-select ng employer. May nakakaalis ng mabilis, may nakakaalis ng matagal. Iba-iba talaga, depende. Kaya sa akin, maswerte na lang ako. Kapag kapasa ko KLT19, last year ako nag-exam, September 8 ba? September 8 ako nag-exam.
So November na hire na ako, December process na ng papel, January training na sa POE. Ganun lang kabilis yung process ko, pero may mas mabilis pa sa akin. Yung mga kasabay ko na kay LT19 mas nauna pa. Siguro December nandito sa Korea ako, February ako nakarating. Kasi sila, maaga sila nagpasa ng mga patrolya. Ako kasi dinelay ko pa eh. Parang, dito na ako papasa sa huling araw. Ganun pa yung ginawa ko. Pero okay lang. Okay lang din. Nandito naman na tayo sa Korea. So kung gusto niyo talaga mag-abroad, pipili kayo ng bansa na worth it yung pagod niyo. Worth it yung pagtatrabaho niyo, yung pag-i-stay niyo matagal dun sa bansa. Kasi sayang ang panahon. Diba? Pipili kayo ng bansa na mabilis nga kayo mapapasok, magbayad ka lang ng placement fee, magbigay ka lang, makakaalis ka na. Pero yung kapalit na sahod, minsan parang mataas lang ng konti sa Pilipinas, di ba? Parang nadagdagan ng konti. Eh go na tayo kasi abroad naman. Hindi, pili kayo kahit matagal, basta solid yung pipiliin nyo. Ganun. Kasi kami nga dito sa Korea, basic, nabababaan na kami sa basic namin. Sobra. Parang feeling namin, baba. Sayang yung panahon. Nanghihinayang kami sa panahon kasi yung pag-i-stay namin dito, ang baba talaga. Kaya yun, basta hanap tayo ng mga paraan para kumita pa ng mas extra. Kasi may hinahabol tayo. Hindi naman. Para kasing, para lang mapabilis. Hanap lang tayo ng mga extra hustle, side hustle. Diba? Nandito na kami sa Korea, kumikita kami ng ganun pa yung thinking namin na gusto pa namin kumita ng extra. Diba? Ganun na yung mindset namin. Pag gusto na, hindi kami makontento sa ganun kita kasi kaya naman kumita eh. Kaya pa naman kumita na mas malaki. So, yun lang. Kapag gusto nyo mag-abroad, pili kayo ng bansa na pupuntahan nyo para worth it yung pagod nyo. So, nandito na sa bus station. Mag-aantay na lang tayo ng bus at papunta na tayo ng Gimje City. Let's go! Nandito na tayo sa city namin at ayan yung namin, yung Gimje Jeonteong-sijang, Gimje Traditional Market. Yan ang palengke sa amin dito. Tapos dito sa likod ko, pakita ko lang, parang tour na rin, may mga hanok village oh. Pwedeng mga pumasyal-pasyal dyan. Dito nga kasi sa bawat lugar dito may mga park, may mga pwedeng paggalaan. Dami, hindi ka mawawalan, kahit sa barangay nyo lang meron. Ayan, hanap na tayo ng talaba. Ito yung mga classic na lugar dito sa Korea. Pag mga ganito mga probinsya, ito na yung pinaka-city namin. Pero pag nasa malaking city ka, mga building talaga. Mga daming establishment. Para kang nasa dito. Nasa Divisoria, pero nakaayos. Tabi-tabi mga tindahan. Ayan. Same lang din mga gulay sa atin sa Pilipinas. Kaso nga dito mga oversize ang lalaki. At pala hanapin muna natin yung yung tayaan ng loto. Tapos tsaka tayo bumili ng talaba kasi bibit-bitin natin, medyo mabigat. Pero nandito na tayo, check muna natin yung talaba. Yung bilihan ng talaba para alam na natin. Parang Pilipinas lang din pagka mga palengke. Mga pesto-pesto din, ganun. Ito mga seafoods nandito na tayo. Ito, sinasabi nilang talaba. Ito. Pala sa crablets mga buhay pa. Igol mayo. Igol. Imanon. Imanon 20,000. So yun, babalikan na lang natin. Kasi bubuhatin ko pa mabigat kayo. So yun, tinanong ko lang muna yung presyo ng talaba. Eko, babalikan ko na lang. Ito, ganito yung tsura ng city sa amin. Parang kang Divisoria nga. Tas walang tao. Daming establishment. 7-Eleven na to. Ayun, Pilipinas to. Kabayan Closet and Food Mart. Sa taas siguro. 7-Eleven na to.
cabbage chain. Dito, basa-basa ka din. Nasaan na? Ay, ito. Dito. Ano yun? Bukon. Pamechum. Ayan, dyan tayo. Pasok tayo loto. Let's go. So, yun. Tapos tayo tumaya. Bayad time. Parang loto lang din sa Pilipinas yun. 6.45. Bili na natin itong talaba. Kasi uwi na rin agad tayo. Mag-aasikaso pa doon. Iihawin pa kasi ito eh. Ang sami daan. So yun, nabili na natin yung talaba. Mabigat-bigat din ha. Solid din yung masa 10 kilos to. Gagawin naman natin, tatambay tayo doon sa may odeng. Kain tayo. Sarap ng odeng pag malamig eh. Malamig yung panahon. So yun, dito na tayo sa odeng. Kain tayo. Ayun. Solid yan. Yes sir. Buti na lang di magnet yung cellphone natin. Toyo spray. Presyo ng oding dito, chonon. Yung 1,001 nila. Nasa 42 pesos na. Ayawon. Ang masarap sa oding yung sabaw. Tuwa ka. Last one. Let's go. Kamsahamnida. So ay nakatatlo tayo. Chonon isa. Bali Samchonon 3,000 won. Pero nasa Pinas nasa 125 pesos o 120 pesos. Basta ang 1,000 won 40 to 42 pesos. Tatlo 120. So yun, habang naglalakad ako nakakita ako ng mga ganito dito. Pero hindi yan. Ito, mga tapon na dito, basura na. Yan naman to, gaming chair and the seat sa arena. Ito lang ang issue. Tapon na yan dito. Kaso nasa city tayo. Hindi natin madadala to. Kung may sasakyan tayo pwede. Gusto ko pa naman mag-setup ng computer dun sa akin, sa kwarto ko. Gando. Laki oh. Diba? Angas mo dito. Tingnan nyo naman. Ganda ng gaming chair. Sayang. Kung doon lang to sa lugar natin tinapon, kukunin ko to, bubukatin ko to. Dito pa lang sa Talaba, hirap na akong bigat eh. Yan ang mga tinatapon dito sa Korea. Tapos minsan makakatsamba ka ba nga sa pasapatos. Ganun. Kagaya nun, itatapon no. Oven. Diba? Ngayon lang tinapon. Ganun dito pag hindi na nila ginagamit, tapon na. Tapos may iba naman ng mga Korean pag nakita na kailangan nila, kinukuha din nila. Kasi mismong Korean kumukuha din. Mga tinatapon dito. Siyempre mga mayayaman iba na hindi nila nagagamitin. Tapos may iba na kailangan pa yun kunin. Tapos kami naman mga foreigner dito, pag nakita namin na uy pwede pa to kunin, di ba? Kailangan ko yung gaming chair kaso hindi naman natin makukuha. Kasi nasa city kasi tayo. Sasakay tayo ng bus, paano yun? Kung may sasakyan sana. Eh dito pa. Tingnan nyo naman tong buhat kong bigat. Sakit na sa kamay. Tapos naglakad pa ako. Hindi pa pala ako dun sasakay sa may market. Lakad pa ako ng 15 minutes para pumunta sa municipal. Dito kasi yung sakay ng bus. Ay go. So yun, dito na tayo sa bus stop. Grabe, hiningal ako dun. So ito ang ano namin, munisipyo dito sa city namin, sa Gimje. Kasi yun, ang hospital Gimje Usok Byongwon. Antay lang tayo ng bus. Sakit sa kamay. Ay, yun dyan yung bus sa wakas. Let's go. Ito na ka. Samida.
Na tayo sa terminal natin ulit. Kalipas. Na-miss ko yung lugar natin 2 hours lang nawala no? Ganda talaga dito sa lugar namin. Probinsyang probinsya. Feeling mo malapit ka sa dagat. Pero malapit naman talaga kami sa dagat ng 1 oras. 30 minutes. Yung ganong feeling. Alam niyo pagka nasa tayo, kunyari bumabiyahe tayo ng Bataan, yung feeling na ay, parang ang lapit na nito sa dagat. Ganun yung nararamdaman ko pag nandito ako sa lugar namin. Yan naman napakapayapa lang. Ang liwanag ng ngayon, ang liwanag ng kalangitan kasi kakagaling nga lang sa ulan kahapon. Tapos hindi ganong kalamigan na. Yung hangin na nagpapalamig. So yun, hirap na hirap ako sa bitbit ko. Nandito na tayo sa gisoksan nila. Shit down. Kaya magsasample na agad kami ni Kuya Kevin. Siyempre, habang nagtatrabaho sila, kakain na kami. Lalaki din ng talabaw. Dami yan. Imano, 820 pesos. Laga tayo, let's go. So yun, ayun na yung talaba natin. Naluto na ni Kuya Kevin. At ayun yung chili paste natin. Ayun o. Tsaka lemon. Let's go, tikman natin. Sheesh! Ito na yung talaba natin guys. So, syempre tayo bumili na ito. Tayo unang titikim habang sila nagtatrabaho dun. Tayo kakain ng tayo ng kakain. Ayun ang talaba sa Korea. Malaki. Okay. Chili paste. Magmukbang na lang kaya tayo. Mukbang. Kumbang. Natulo na. Cheese, lemon. Let's go. Tikman natin. Sarap. Sarap. Ulit. Hanghang. Hindi masarap pag wala nito. Wala nang. Ito. Kabibe oh. Sheesh. Sarap. Talaba oh. Straight. Iyaw. Madami-dami pala siya. Pag uwi ko ng Pinas, magsasawa tayo sa ganito. Norsagaray tayo. Maliliit natin. Oo, maliliit na. Pero iba rin yung lasa sa Pinas, masarap din sa Pinas. Ba sabihin nila, inubusan natin sila malalaki. Totoo naman eh. Totoo naman, inubusan natin. Tapos mamaya mag-iihaw. So yun, round 2. Let's go. Ooh, sheesh. Talabat. Ito, malaki yun. Masarap ay. Uy. Sarap po. Shot. Mapasikat. Siya. Gago, baligtad yung na-shot ko. Sarap, solid. Let's go! Shot! Round 3 na kami. Boom! Tang ulo kalaki. Grabe. Pakita nga. Ay, picture. Hey, baby. Baby ko si kulot. Harap ko kasi Sprite na to. Anghang! Init! Siyempre bagong luto eh. Kailangan mo ba? Sarap niya no, taba-taba oh. Ay. Chat mo na. Tapos i-flip mo.
Flip. Yeah. Shot. Shit. Solid. Ayos. So yun naman ang ginagawa namin ngayon. At nagpe-prepare naman kami ng ng pang barbecue. Tapos na natin ilagay sa stick. Ayun o, busy oh. Trabaho mo ito eh. Ayaw ba yan? Ako nga. Ba't mo kasi inagaw? Ako dyan eh. Agaw ka eh. What? So, pinakamasarap na tambayan ngayon ay malapit ka sa apoy. Napakalamig ngayon. So yun, ito na yung barbecue natin. Sinabay na rin natin yung talaba. Lihaw tayo ng talaba. Sheesh. Binigyan tayo ni Kuya Jay ng pampunas. Kunyari, ilalagyan natin ng sauce. Di naman binigay sa akin, parang pang make up. Ang cute. Init! Pala yung mga pagkain natin ngayon. Ito, Puchong Paksiw. Tapos may sabaw kami para mamaya. Ulo na sinigang. Sinigang ba ito nilaga? Tapos ito yung sisig ni Kuya Astro. Ayun o, pinaprepare na yun. Astro yan. Papasok pa yan mamaya, nagluto lang. Sa puso mo. So yun, ready na. Kaka-out lang nila Kuya Jay. So dito tayo magsiset up sa company naman nila. Yung mga pagkain natin, oh. Sheesh! Shot! Wala. Kulang sa pokpok par, kulang sa pokpok. Let's go! At 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. So yun, nakala ko naubos na yung namin, yung barbecue namin. Nandito lang pala sa ilalim. Ayun o. Kinabit sa heater. Diba? Lumigil lang. Lumamig eh. So yun o. Diba? Nasa heater lang. Diba? Para-paraan lang. Woo! Woo! Bang! Fall season pa lang, bakit winter na agad? Snow na nga, mag-snow na. Tapos na kaming uminom, yan, naligpit na namin. Kasi may pasok pa sila Kuya Jay bukas ng alas 6. Kami ni Kuya Kevin alas 4 yung pasok. OT kami. Kailangan maintain yung 4.5 million. Baka makalimutan mo. So yan, uwi na tayo. Kuya, thank you. Kuya Jay. Thank you. Yung Dadali na natin tong bike kasi magbabike tayo bukas. Bike day pag Sunday. So yun. Ganun lang. Basta ganun tuwing Sabado. Si Kuya Michael maaga nagpahinga. Magsisimba pa yun bukas. Oh. Sige Kuya, thank you. wala yung gloves. Huwag ka na mag-gloves, matapang ka naman eh. Electric naman to eh. Kaya mo yan. Bili, magkakarera kami ni Kuya Kevin. So yun, uuwi na tayo at babalik na tayo sa aming company. Grabe, lamig ngayon. Solid ang lamig ngayon, promise. Whew. Parang hindi na nag-fall eh. Hindi na nag-fall season eh. Winter. Yan, si Kuya Astro may pasok ngayon, panggabi. Ayun, kaibigan natin sumasahod ng 4 million. Kuya Astro, uwi na kami. Bye-bye. Pwede ako isang bakal.
Pengi ako bakal. Remembrance. Hindi ka nilalamig? Hindi ka nilalamig? Ayaw pa. Babay. Eh, yung ginagawa ni Kaya Asko. Wala, tibay sa lamig. Naka-ano lang, naka-hoodie lang. Ngayon lang kami dito, hindi kayo pwede magpakalasing ng sobra. Siyempre, uuwi pa kami sa company. Iniwan ako ng dalawa. Tapos maglilinis pa kami. Diba? Yabangan natin si Kaya Kevin. Yabangan natin. Race bike ka pa. Igagam, bilis. Wala akong hinto. Ino na. Iwalo pa ako ha. So, wala, tinalo. Woo! Wala, mabagal. Mabagal. Oh, Tere Rosel, oh. Ano yan? Ba't yun? Oh, binibigyan na naman, oh. May take out pa tayo, ah. Sige, kaya ingat. Ingat, thank you. Woo! Ingat tayo sa company natin. May pasok pa kasi sila kahit linggo. Lamig. Diba? Solid dun sa company nila. Lakas. Kami pahinga Sabado Linggo, sila tatrabaho pa rin. Kaya nainggit kami. Dapat kami din, ganun, kaso hindi. Ito yung isang bike ko. Kaso hindi pa natin napapagawa yung gulong. Kaya hinihiram muna natin ito sa kanila. Yung bike nila. Umuusok na yung ano ko. Nakikita. Ito, umuusok sa lamig. Ano? Nakikita ba? So yun, chili. Hindi kami mabubuhay pag wala ito eh. Sarap yung gate. May susi ka ba? Wala. So yun. Tayo sa company. Mayroon ko rin kayo mo. Oo. Nag-take out kami yan eh. Tinake out namin kanina eh. Yung manok. Tsaka barbecue. Yan. Tsaka to. So yan, hanggang dito na lang yung vlog natin at magpapahinga na kami ni Kuya Kevin. Anong oras natin? Alas 10. May maaga pa naman. Kaso maaga kami gigising bukas. Sana maaga magising. Maaga ba? Oo. Ikaw tanong yung sarili mo. Maaga kami kasi may nakita nga akong gaming chair sa game dyan na tinapon na. Kanina ko lang nakita. So babalikan namin kung nandun pa. Kung nandun pa, uwi namin. Sana. Ganda. So yun, update na lang tayo bukas. At magpapahinga na tayo. Bye bye, see you bukas. I'm just as surprised as you.